Una sa lahat, taxi driver na nagsakay ng lalaking nangangatog sa sobrang lamig. Biglang binarel ng pasahero. Nang mapuruhan ng driver, abay pinagnakawan pa. Ang brutal na pagpatay na yan at ang buong detalye, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Sa full sa video, ang aktual na pagsabog sa paggawa ng paputok sa Cabuyao, Laguna. 5 ang patay. Habang sa Camarines Sur, nasunog naman ng isang palengke. Lalaking red flag ng bubugbog ng huhut-hut ng pera at pinagkakalat pa ang pribadong video ng kanyang ex-girlfriend. May kalalagyan talaga. First Lady Liza Arneta Marcos umiwas at napatakbo pa habang hinihinga na reaksyon tungkol sa relasyon nila ni VP Sara Duterte. Binansagang lumpia karot. Bakit kakaibang hugis? Ligtas ba yan? Sa Frontline News Abroad, 2 patay at mahigit 200 na sugatan sa pagsabog na yan sa bansang Kenya. At alamin ang kanya-kanyang big project sina Liza Soberano at Enrique Hill. Umakyat na sa 5 ang patay sa pagsabog sa paggawa ng mga paputok sa Cabuyao, Laguna. Hanggang ngayon, hindi pa malinaw ang sanhi nito. Pero nasa pulsa video ang aktwal na pagsabog. Nasa frontline ng balitang yan. Si Elaine Fulgencio. Kuha ang CCTV na ito pasado 3:00 kahapon sa paggawaan ng paputok sa Barangay Bigaa sa Cabuyao, Laguna. Nang biglang sumabog ang paggawaan. Kita sa video ang sunod-sunod na pagputok ng mga firework na nakaimbak sa lugar. Kasunod ng mga pagsabog ay ang pagbalot ng makapal na usok. Halos wala nang makita sa video. Nang humupa ang usok, tumambad ang apoy. Mabilis yang kumalat na nakunan pa sa video ng mga residente. Mahigit 1 oras tumagal ang sunog bago ito naapula. Ayon sa councilor ng Cabuyao LGU, umakyat na sa 5 ang patay habang 10 ang sugatan. Kabilang sa mga sugatan ng isang bata na nalapnos ang buong katawan. Kritikal ang lagay niya at kinailangang dalhin sa ospital na may expertise sa pagkasunog. Sa ngayon, nakakordon pa rin ang paligid ng paggawaan para imbestigahan ang sanhi ng apoy. Pero kanina, nadatna ng News 5 ang ilang inutusan daw ng may-ari ng paggawaan para maglinis. Nagawa pa nilang mag-backhoe kahit nakakordon ng lugar. Pero sinita sila ng mga nakabantay na pulis dahil pinagbabawal pang galawin ang site. Ayon naman si LGU, lihitimo at may permit naman ang paggawaan ng paputok na matagal na raw nag-ooperate. Isa sa mga iniimbestigahan ng tulda na mukhang extension daw ng paggawaan. Hindi raw kasi ito kasama sa in-apply na permit para sa operasyon. May mga nakita ring upos ng sigarilyo sa paligid. Tinitignan din ang anggulo na may electrical fault wiring o baka may sumubok ng mga ginawang paputok. Sa Iriga City, Camarines Sur naman, nagngangalit na apoy ang bumalot sa public market na ito kagabi. Inakyat sa ika-4 na alarma ang sunog na tumagal ng 2 oras bago naapula. Lumalabas sa investigasyon na nagsimula sa poste ang apoy ng dahil sa electrical fault wiring. Higit 100 tindahan ang natupok. Damay rin ang barong-barong ng 3 pamilya na nasa tabi ng palengke. Naghahanap na raw ang lokal na pamahalaan ng malilipatang pwesto ng mga nagtitinda. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Kung sa Luzon, magkabilang sunog ang problema, sa Davao Region naman sa Mindanao, 6 ang patay sa baha at sa landslide. Nasa Frontline ng balitang yan si Gary De Leon. 1, 2, 3, go tayo. Ito ang pag-rescue sa isang lalaking natrap sa kanyang bahay sa isang subdivision sa Barangay Tigato, Davao City. Kinakailangan lumangoy ng mga rescuer dahil lagpas taon na ang baha. Kasunod ng ilang araw na pag-ulan, dala ng trap o extension ng low pressure area. Ang lalaking ito sa aparehang lungsod sa lubid na tumatawid dahil malakas ang agos ng tubig galing sa Davao River.
Sa Mawag, Davao de Oro naman, nahati at natiklop na parang yero ang ilang bahagi ng kalsadang ito sa National Highway dahil pa rin sa walang tigil na pag-ulan. Dahil nagkabitak-bitak, maingat ang pagdaan ng mga sasakyan sa kabilang lane. Hindi naman makita ang mga kalsada sa bayan ng Moncayo sa parehong probinsya dahil maraming barangay pa rin ang lubog sa baha. Sa kalapit bayan ng Maragusan, 3 ang patay sa landslide habang 1 ang nawawala. Sa buong probinsya ng Davao de Oro, umakyat na sa 6 ang kumpirmadong patay dahil sa baha at landslide dulot ng masamang panahon. Sa Caraga, Davao Oriental, hindi pa rin sinisimulan ang search and retrieval operations sa 2 magkapatid na natabunan ng gumuhong lupa noong Miyerkules. Masama pa rin kasi ang panahon na posibleng magresulta sa panibagong landslide. Hindi naman madaanan ng kalsadang ito sa Sitio Tumalite, San Isidro, Davao Oriental dahil sa tindi ng pagkawasak. Ito ang tanging daan papunta sa Mount Hamigitan Eco Park na tourist destination sa probinsya. Hindi naman makatawid ang mga motorista dahil sa lubog sa tubig ang National Highway sa bayan ng Carmen, Davao del Norte. Parang ilog din ang highway sa Tagum City sa lakas ng agos ng tubig. Ayaw na lang, Jod. Ayaw na mag-ari. Ayon kay Davao del Norte Congressman Alan Duhali, dapat imbestigahan ang illegal logging sa Davao. First time na ganito kalalim. So pag bumaha ang Davao de Oro, bumaha ang Davao City, portion ng water nila bababa sa Carmen. Ongoing pa rin kasi hanggang ngayon ang illegal logging. Kaya dapat mahinto yan kasi nasasakripisyo yung mga tao, nasisira yung mga preventive natin ng mga projects like dikes. The whole economy ngayon sa Davao region talagang huminto dahil sa baha. Ang Office of Civil Defense sa Davao Region nagpaalala naman na magdoble ingat sa posible pang pagbaha at landslide sa rehiyon. If you look at the extent kung gaano kalaki ang damage, parang unusual, very wide talaga. Sa datos ng NDRRMC, halos 5,000 pamilya ang apektado sa rehiyon. Patuloy naman ang ayuda ng DSWD. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Aabot sa 2 milyong piso ang nasabat na droga sa magkahiwalay na operasyon. Timbog din ang isang lalaking ginawang drug den ang kanyang bahay. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Meron kami search warrant laban sa iyo base sa illegal na paggamit ng droga. Sa kanyang bahay na mismo sa Barangay Fort Bonifacio sa Taguig, inaresto ng mga pulis ang drug suspect na si Joey Tabada. Sa bisa ng search warrant, ginalugad ang bahay niyang ginawa raw drug den hanggang sa makuha ng mga pulis ang isang pitaka sa ilalim ng mga gamit ni Tabada. Nabiso sa loob nito ang hinihinalang shabu na nasa 40,000 pesos ang halaga. Ayon sa mga pulis, hindi ito ang unang beses na nasangkot sa illegal na droga si Tabada. Sa mga surveillance video at mga larawang nakalap, kita ang ilang parokyanong bumabatak sa mismong bahay ni Tabada. Hindi naman itinanggi ng suspect ang krimen. Kanino nagagaling yung ginagamit ninyo? Minsan dala nila, minsan nagpapakuha lang sila. Bukod sa dala nila, nagbebenta ka ba? Hindi po sir, magamit lang po talaga ako. Nasa kustodiyan na ngayon ng Fort Bonifacio Police Station si Tabada na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa bodycam footage na ito, kita naman kung paano sinunggaban ng mga pulis ang mga drug suspects sa barangay NBBS sa Navotas kahapon. Sa isa pang video, makikitang nakaupo na ang isang babaeng suspect habang nakadapa naman ang kasabwat niyang 17 anyos na binatilyo. Nakuha mula sa mga suspect ang mga pakete ng shabu na nagkakahalaga ng 1.4 million pesos. Base sa investigasyon, galing pang Laguna ng suspect na dumarayo pa sa Navotas para magbagsak ng droga. Ang minor de edad na kasama niya ang nagsisilbi raw runner. Pero ang suspect, todo tanggi sa paratang. Abogado ko na lang po ang magsasalita sa korte. Mahaharap ang babae sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, habang ang minor de edad naman ay ito-turn over sa DSWD. Aabot sa 476,000 pesos na hinihinalang shabu ang nasabat sa high-value target sa Pasig. Kinilala lamang sa mga alias na Ronnie at John ang mga inarestong suspect. Ilang araw na rin daw na minamanmanan ng mga pulis ang dalawa bago hinuli. Mahaharap din sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Handa raw magpaputol ng leeg si Senator Ronald Bato de la Rosa kung mapatunayang si VP Sara Duterte ang nasa likod ng Oplan Tokhang. Sinabi po yan ng senador matapos ang mga akusasyon ng dating pulis at hitman umano ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Ang giit ni Senator de la Rosa, kasinungalingan ng mga paratang,
Bukod sa paiba-iba raw ang bersyon, idinawit lamang din daw ang Vice-Presidente. Nakakasiguro naman si Bato na may nag-uutos kay Las Cañas. Alam niya raw kung sino pero hindi niya ito pinangalanan. Sinusubukan pa ng News 5 kunin ang panig ni Las Cañas. Sinasabi niya ngayon na bago na naman yung bersyon na dinadawit niya si Inday Sara sa sinasabi niyang tukhang. Paputol ako ng liig. Paputol ako ng liig kaagad kung ma-prove niya yan na si Sara sa likuran yan. Samantala, pinalaga naman ng NTF-ELCAC ang rekomendasyon ni UN Special Rapporteur Irene Khan na buwagin na sila. Kailangan pa raw ang ahensya hanggat hindi nasusugpo ang mga rebelding grupo. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Napag-iwanan na raw ng panahon ng pamamaraan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC para mapanatili ang kapayapaan sa bansa. Yan ang napansin ni United Nations Special Rapporteur Irene Khan sa 10 araw niyang pagsuri sa estado ng press freedom at freedom of expression sa bansa. Kaya naman, dapat na raw buwagin ang NTF-ELCAC na itinatag noong 2018 sa ilalim ng Duterte administration. The abolition will not only address some of the most critical drivers of red tagging, but it will also allow this administration to modernize peace-building approaches based on this changing political landscape. The abolition will allow for a more inclusive peacemaking platform. Binigyan diin din ni Khan ang kahalagahan ng maglabas ng patakaran ng gobyerno para sa opisyal na pagkondena sa red tagging. Dapat anya, protektado ng batas sa mga nagtatanggol sa karapatang pantao at hindi sila basta-basta nire-red tag. Ang human rights group na Karapatan nagpahayag ng suporta sa rekomendasyon ni Khan na buwagin ng NTF-ELCAC. Pangalawa na raw siyang UN Special Rapporteur na nagrekomenda niyan. Pero pinalagan niya ng NTF-ELCAC. Anila, hanggat nandyan pa ang 11 guerrilla front, hindi pa sila dapat buwagin. Has been the game changer in our government's fight against communist terrorism. Now that we have reached this stage in the campaign, we feel it's improper to call for its abolition. Ang pwede raw gawin ng NTF-ELCAC ay bumuo ng panibagong task force na nakatuon sa kapayapaan, pagkakaisa at pag-unlad. Pero mangyayari lang daw yan kapag tuluyang nang natapos ang insurgency o armadong pakikibaka sa bansa. Kaugnay naman ng red tagging, giniit ng NTF-ELCAC na hindi ito pinapayagan ng gobyerno at may legal remedies naman din daw ang mga nare-red tag. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Lumutang ang mas marami pang testigo sa pagdinig ng Senado sa umunoy bayaran ng pirma para sa People's Initiative. May ilan pa raw na binayaran ng isang party list para magsagawa ng signature campaign. Nasa frontline ng balitang yan si Reniel Pawid. Hindi napigilan ng maulang panahon sa Davao City ang pagpapatuloy ng public hearing ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation kaugnay sa bayaran umano kapalit ng pirma para sa People's Initiative. Kumpara sa iilang testigo nitong Martes, mas marami at puro taga Mindanao ang humarap na witness sa hearing kanina. Unang sumalang ang mga taga Davao del Norte sa pangunguna mismo ni Governor Edwin Jubahib na umattend via Zoom dahil sa matinding baha sa kanilang probinsya. Dito niya ipinakita ang mga form na pinakalat daw sa kada barangay. Pero wala raw kamalay-malay ang mga residenteng pumirma dahil pinangakuan lang sila ng ayuda na hindi naman daw nila natanggap. Dito po sinasabi na lahat na mag-sign dito, sila din po ang mga beneficiary sa mga AICS program from DSWD or Doli Tupad program. Kaparehong signature gathering din ang nangyari sa Davao City. Sa barangay Agdao, binayaran pa raw ang ilang kawani ng barangay kapalit ng 250 na pirma. Pinondohan umano ito ng Puwersa ng Bayaning Atleta o PBA party list ni Congresswoman Migs Nograles. Bakit nagkaganito? Pabigla-bigla ang mga papel na to. Kaya nga, kinonfiscate ko dahil hindi talaga ito nagadaan sa insaktong proseso. Biktima man lang din yung mga trabahante ko sa barangay, ma'am, compensated with 4,000 pesos. Ang isa sa mga coordinator ng PBA party list namigay pa raw ng stub kapalit ng pirma. Aminado siyang walang masyadong alam sa hawak na forms dahil napag-utusan lang daw siyang mangalap ng pirma kapalit ng pangakong ayuda ng DSWD. Pag once nakapirma yung tao, bigyan ko daw ng ganito po, AX. And then, first time ko nakarinig ng AX kasi more on ayuda, ganun naman ang ayuda. Yes.
And then that's why, ang sabi ko sa mga napag-utusan ko po, na sabihin mo na lang na assistance. Pinintindi mo sa kanila na People's Initiative, hindi? Ang sabi ko lang po is may baguhin lang sa saligang batas. Kasi yun lang ang sabi sa akin po. Sinusubukan pang kunin ng News 5 ang panig ni PBA Party List Representative Nograles. Pero sabi ng COMELEC, pwede namang bawiin na ang mga pirma. Pag may mag-recall, sir, hihingan namin ng affidavit just to make sure na nire-recall na niya yung signature niya. Sa isang pahayag naman, binatikos ni House Majority Leader Manix Dalipe ang pagdinig ng Senado sa Davao City. Ipinatigil naman na raw kasi ng COMELEC ang lahat ng proceedings ng People's Initiative kaya wala nang saysay ang pagdinig ng Senado. Mukhang hindi na rin daw interesado ang ibang senador sa pagdinig, lalo't bigo raw si Senator Amy Marcos na siyang chairman ng komite na patunayan ang sinasabing bayaran sa pangangalap ng pirma. Nako, patayin na natin itong PI na ganito. Umpisahan natin lang maayos. Yun nga yung Resolution 6, balikan natin yan, aralin natin to, magpasa tayo ng maayos na batas na nagtatakda ng pamamaraan na maayos. Bawal ang suhol. Talagang hindi for sale ang kaluluwa at budhi ng Pilipino. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Napatakbo at iniwasan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang tanong ng media tungkol sa estado ng kanilang samahan ni Vice President Sara Duterte. Ma'am, sorry. Just a quick reaction. Nagkausap na po ba kayo ni VP Sara? Ma'am, any, lang po, short reaction lang, ma'am. Makailang beses siyang tinanong pero hindi umimik ang First Lady. Nangyari yan sa isang Chinese New Year event sa Chinese Embassy sa Makati City. Nito lang Lunes, napansin ng tila isnaba ni na First Lady Liza at VP Sara sa runway bago lumipad papuntang Vietnam. Ang unang ginang kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Sa event kanina, wala ring reaksyon ng First Lady habang piniplay ang video greetings ng Vice Presidente. Nang subukan ulit siyang kunan ng pahayag ng media, doon na napatakbo ang unang ginang. Susunod, lalaki sa Pasig, arestado dahil sa pagpapakalat ng maselang larawan ng kanyang ex na ayaw nang makipagbalikan. Sa pulsa video, taxi driver sa Turkey, binaril ng isinakay niyang pasahero. At mga karot sa Benguet, bakit nga ba kakaiba ang hugis? Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Pagmamahal pa ba kung sinasaktan ka, pineperahan at pinagkakalat ang pribado mong video? Ganyan pong sinapit ng isang babae sa kamay ng kanyang ex. Pero ngayon, rehas na ang bagong kapareha ng suspect. Nasa Frontline Bulletin yan si Gary De Leon. Inakala ng lalaking ito na makikipagbalikan na sa kanya ang dating nobya matapos nilang magkita sa isang convenience store sa Pasig kahapon. Pero ang di niya alam, target na pala siya ng operasyon ng mga ahente ng anti-cybercrime team ng Eastern Police District. Inaresto ang lalaki matapos ireklamo ng dati niyang nobya ng sextortion. Dali-dali isinama ng mga pulis ang sospek at isinakay ng mobil. Pagdating sa presinto, sinalubong ang sospek ng mga galit ng kaanak ng biktima. Anong ginawa mo? Sa mga kaibigan ko sa Facebook, nagsesend ka ng mga picture ng anak ko. Baka walang hiya mo. Hindi ko malaman kung paano ka pinalaki ng magulang mo. Pasrito, kaya ipagaling mo. Sa investigasyon ng mga pulis, lumalabas na matagal na ang relasyon ng sospek at ng biktima. At sa loob ng panahon na yan, matinding pagmamaltrato ang inabot ng biktima sa kamay ng ex-boyfriend. Sa 6 years na relationship nila, lagi siyang sinasaktan, minamaltrato. So nagkakaroon siya ng physical and verbal abuse itong kanyang ex. Pero di alam ng biktima na mas matinding bangungot pa pala ang aabutin ng makipaghiwalay sa sospek. Ang ginagawa nitong si suspect is meron siyang mga nude photos and videos. So sa mga Facebook chat, group chat, gagawa ng group chat itong si suspect natin. Tapos mag-a-add siya ng mga kung sino-sino sa GC. I-a-add niya pa rin itong si victim natin. Tapos doon, ipopost niya yung mga malalaswang larawan at videos nitong victim. Bukod sa pakikipagtalik at pakikipagbalikan, hinututan din daw ng pera ang biktima.
Kahit sa pinagtatrabahuan ng biktima, nanggugulo rin daw ang suspect. Dahil sa hiya at katakot-takot na pambabastos na inabot online, binura ng biktima lahat ng account niya sa social media. Pero ayaw pa rin siyang tantanan ng ex. Umabot pa sa punto na pati kamag-anak ng biktima, pinadadalan na rin na malalaswang larawan at video. Kaya naman nagpasya na ang biktima na humingi na ng tulong sa mga pulis na ikinaaresto ng suspect. Na-inquest na ang lalaki at kasalukuyang nakakulong sa Pasig Detention Center. Naharap siya sa kasong grave threat, grave coercion at paglabag sa Photo and Video Voyeurism Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. May kakaibang hugis ng carrot sa inaani sa Benguet. Ang paliwanag dyan ng eksperto, alamin sa Frontline report ni Brian Basa. Kakainin nyo ba ang carrots kung ganito ang mga hugis? Ganyan ang mga aning carrots sa tuba Benguet na tinatawag na lumpia. Ayon sa grupong Rural Rising Philippines, hindi masyadong pinapansin ang mga ganitong uri ng carrots kaya nananawagan sila ng rescue buy o tulong sa pagbili. Wala naman daw itong pinagkaiba sa karaniwang carrots na nakikita natin sa mga palengke. Bakit ganyan ang hugis ng lumpia carrots? Ayon sa isang agriculturist, nakaaapekto ang uri ng lupa sa hugis ng carrots. Basically, yung carrot nadideform dahil una, yung condition ng lupa. Kung masyado siyang acidic, ayun, meron siyang cracking at forking o yung deformity na sabi nyo. Pangalawa, sa management system naman ng farmer, kung sinusubrahan yung mga abono, yung mga fertilization, doon lumalabas yung mga deformities at cracking niya. Mura raw ngayon ang mga karaniwang hugis ng carrots kaya hindi rin pinapansin o naibebenta ang ibang hugis nito. Ayon sa grupo ng vegetable traders sa Benguet, karaniwang mga karinderya ang bumibili ng lumpia carrots. Isa ang Nueva Vizcaya sa mga binabagsakan ng mga carrots mula Benguet. Nasa 20 hanggang 45 pesos kada kilo ang presyo ng carrots doon, depende sa laki at klase. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. May nakaambang taas presyo na naman ng mga produktong petrolyo. Ayon sa forecast ng Department of Energy, 75 centavos hanggang 95 centavos ang posibleng patong sa kada litro ng gasolina sa susunod na linggo. 1 peso and 50 centavos naman hanggang 1 peso and 70 ang nakitang dagdag sa diesel. Habang 1 peso and 5 centavos hanggang 1 peso and 15 centavos kada litro ang nakaambang price hike para naman sa kerosene. Ayon sa DOE, ang taas presyo ay dahil sa panukalang palawigin ang pagbabawas sa oil production ng ilang bansa, gayon din ang giyera sa Russia. Showbiz Tonight na tayo. For the first time, nagsama-sama na ang mga bibida sa One More Chance the Musical. Eksklusibo ring ipinasilip sa News 5 ang una nilang script reading. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 digital producer Von Belinario. She loved me at my worst. You had me at my best. Pinilali mo lang ng lahat yun. Popoy, yung ba talaga ang tingin mo? I just made a choice. Chose to break my heart. Yan ang iconic line mula sa 2007 movie na One More Chance na bibigyang buhay sa teatro featuring Ben and Ben songs. Exclusive na inimbita ang News 5 sa first time na pagsasama-sama ng cast at ang first script reading nila. Damang-dama sa Peta Theater ang excitement ng mga gaganap sa iconic roles ni Bea Alonzo at John Lloyd Cruz. Gaganap bilang Popoy ang singer-actor na sina Sam Concepcion at CJ Navato. Gaganap naman bilang Basha ang singer-actress na si Nicole Umilo at aktres na si Ana Luna. When I received the news, syempre sobrang I was a bit in shock, surprised, and halo-halo eh. There's a sort of parang na-feel mo na yung gravity nung project. Alam naman natin ang magic ng musical theater, di ba? So, yung One More Chance, given na yan, ang ganda talaga. Pero, we'll make sure na once na pumasok sila sa theater with the songs of Ben and Ben, I think mas masakit. Siniguro ng mga nasa likod ng produksyon na kaabang-abang ang pagsasaani puwersa ng PETA
One More Chance screenplay at ng Ben and Ben Music. Wala po kaming intention deconstruct at gumawa ng pa-art na No, this is basically bringing that story, that relationship story, and turning it into a musical. Sa April 12 hanggang June 16, ipapalabas ang One More Chance the Musical sa PETA Theater Center sa Quezon City. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Big hit sa Hollywood ang entry ng Jescom Films at MQuest Ventures sa nagdaang Metro Manila Film Festival na Gomburza. Pinilahan sa Manila International Film Festival sa Hollywood ang historical film at sa dami ng gustong manood, nadagdagan pa ng screening dates ang pelikula. Kaya naman super thankful ang ilang stars na present sa screening gaya nina Enchong D, Piolo Pascual at MMFF 2023 Best Actor Cedric Juan. Si Cedric hindi pa rin makapaniwalang napapanood na sa Hollywood ang Gomburza. Sobrang nakaka-overwhelm siya kasi parang we were just dreaming. Dahil sa success din ng 49th na MMFF, nandito na tayo ngayon. Showcase naman natin siya sa Filipino community here in LA. For sure yung mga kababayan natin dito sa US, parang they've been longing to watch Filipino stories. Tapos ito historical pa na parang close to home. Patikim pa lang yan sa ating Showbiz Tonight. Marami pa mamaya. Susunod sa Pulsa Video, taxi driver itinumba ng kanyang pasahero at pinagnakawan pa. 2 patay habang 200 ang sugatan sa pagsabog sa Kenya. At Liza Soberano at Enrique Hill, going strong ang relasyon. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Binigyan na ni Pangulong Bongbong Marcos ng go signal ang militar para bumili ng mga submarine. Yan ay para palakasin ang kakayahan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Matapos batikusin ng China ang huling airdrop mission ng militar sa BRP Sierra Madre noong nakaraang linggo, kinumpirma ng AFP ngayong araw ang matagumpay ulit na resupply mission sa mga Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal. Di gaya sa huling misyon, supply boat na raw ulit ang ginamit ng militar. Madalas habulin, banggain, at bombahin ng tubig ng China Coast Guard ang mga supply boat ng AFP. Pero sa satellite image na ibinahagi ni US-based National Security Expert Ray Powell, makikitang hindi humarang ang China Coast Guard at militia vessels sa mga barko ng Pilipinas na naghatid ng supply. Yan ay kahit nakapwesto sila malapit sa Ayungin. We will do everything in our operational mix to ensure that our troops are supplied there. Hindi sila magugutom. That's why we continue to conduct these RORES, and no amount of pressure from the People's Republic of China will change our position. They cannot pressure us to stop supplying. Una nang sinabi ng China na may binigay silang special arrangement para masuplayan ang mga sundalong Pinoy sa BRP Sierra Madre. Pero ang National Security Council muling nanindigan na hindi natin kailangan humingi ng permiso sa kanila. We did not notify China. Unahin ko muna we will never notify China. The conduct of RORE is a sovereign act of the Republic of the Philippines, just to ensure the safety of civilians, particularly the media. Hindi muna tayo nag-engage in betting dito. Para naman mas palakasin ang military presence ng Pilipinas sa West Philippine Sea, may go signal na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbili ng mga submarine sa ilalim ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Sa ngayon, may ilang bansa na raw ang interesado sa proyekto gaya ng South Korea, France, Italy at Spain. Critical ang submarine sa atin because it allows us an opportunity to monitor and increase our maritime domain awareness. It is also a deterrence on the part of the Philippines. Nasa 2 trilyong piso ang kakailanganin para makumpleto ang Horizon 3. Nakatuon ito sa pagbili ng mga mas modernong gamit para sa Philippine Navy. Yun nga lang, hindi pa ito kasama sa national budget ngayong taon. For so long, the Philippine military has always been considered the weakest in our region. No? With the acquisition of these defense equipments,
hindi na tayo pwedeng tawaging weakest. No? We will now become a middle power in terms of our armed capabilities, and that is a game changer. No? Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Pinatay na, ninakawan pa. Yan pong sinapit ng isang taxi driver sa Turkey. Walang kalaban-laban siyang binaril ng kanyang pasahero na walang pambayad. Ang Frontline News Abroad sa report ni Ian Suyu. Ang huling araw ng Enero ang huling araw na rin pala ng taxi driver na ito sa Egen Province sa Turkey. Sa kuha sa loob ng kanyang sasakyan, makikitang isinakay niya ang isang lalaki. Malamig ang panahon. At sa isang punto, sabi ng driver sa pasahero, dahil malamig, hindi raw tamang iwan lang sa kalsada ang mga tao. Hindi nagsalita ang pasahero at nagpatuloy ang kanilang biyahe. Pagdating sa kanilang destinasyon, nagkunwaring naghahanap ng pambayad ang pasahero, sabay bunot ng baril. Itinutok niya ito sa batok ng walang kamalay-malay na taxi driver, saka kinalabit ang gatilyo. Hindi naman kita ang aktwal na pagbaril. Dead on the spot ang driver. Bumaba ang suspect at maririnig siyang nagsalita. Anya, wala silang pinagkakatiwala ang tao. Tila reaksyon niya yan sa naunang sinabi ng driver. Ang masaklap pa, hinalughog ng suspect ang taxi at kinapkapa ng driver para nakawan. Nadiskubre ng isang concerned citizen ang bangkay ng biktima, kaya agad rumisponde ang mga otoridad. Sa huli, naaresto naman ng gunman. Hindi ito nagbigay ng pahayag. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Dalawa ang patay habang 200 ang sugatan sa gas explosion sa Kenya. Nagliwanag at lumikha ng malaking apoy ang pagsabog sa gas refilling company sa Nairobi. Damay din ang katabing pabrika ng tela pati ang mga sasakyan at mga bahay sa paligid. Nagpapagaling pa sa iba't ibang ospital ang mga nakaligtas. Sa Florida, sa Amerika naman, bumagsak ang isang eroplano sa residential area. Kita ang makapal na usok at apoy sa pinagbagsakang bahay. Kumpirmadong patay ang piloto. Nabalot naman ng dilim ang Toronto, Canada. Nasa 7,000 residente ang apektado ng malawakang brownout. Ang itinuturong sanhi nito, isang raccoon na nakagalaw daw sa equipment ng kuryente. Abangan, claw machine, binasag para masagip ang batang nakulong sa loob. At relasyon ni Liza Soberano at Enrique Hill, mas nag-mature na raw, supportive at hindi na kailangang i-public pa. If you know you have to do something to better yourself for the future. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Isang bata ang na-trap sa loob ng claw machine sa Australia. Para masagip siya, kinailangang basagin ang salamin. Kung paano napunta sa loob ng claw machine ng bata, alamin sa report ni Mon Gualvez. Nagulat ang mga pulis sa kanilang dinatnan sa loob ng mall sa Brisbane, Australia nitong weekend. Natrap sa loob ng isang stuffed toy claw machine ng 3 taong gulang na si Ethan. If he goes to that back corner, Chill na chill pa si Ethan na tila may sariling mundo sa loob. Pero mga pulis at kanyang pamilya, problemado kung paano siya i-rescue. Ethan, go to that back corner. Over to that corner over there. Dahil walang malulusutan, pinalayo na lamang si Ethan sa harang na salamin saka ito binasag. Makalipas ang 15 minuto, na-rescue si Ethan. Hindi naman siya nasugatan lalo't gawa sa safety glass ang salamin ng makina. Kwento ng daddy ni Ethan, nalingat daw siya sa pagbabantay kay Ethan na mahilig maglaro sa toy claw machines. Nakita na lamang daw niyang pumapasok ang anak sa butas ng machine kung saan bumabagsak ang premyong laruan. And I had zero chance to react to it. It was unbelievable how fast he caught up there. Sa ngayon, napalitan na ang toy claw machine. Nakausap na rin ng mga otoridad ang may-ari nito hinggil sa safety features. Promise naman daw ni Ethan, "Don't worry, Dad. I won't do it again." Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mismo
Mismong si Enrique Hill na ang nagsabi na staying strong sila ni Liza Soberano. Parehong busy at magkalayuman sila. Full of support and love pa rin daw ang Lizken sa isa't isa. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Call them Lizken 2.0 dahil di na tulad ng mga kumakalat na hiwalayan issue. Mas mature at mas nag-grow pa ang relasyon ni na Enrique Hill at Liza Soberano. Yan ang sagot ni Ken sa panayam ng News 5 sa kanya. I mean, we're pretty grown up compared to before we were young. So sabi nga namin, I think instead of just stuck on both of us, we do our own thing, we can achieve so much more. Sa ngayon, parehong busy sa kani-kanilang karera ang Lizken. 5 years na tayo. Si Ken, todo ang promo ngayon sa kanyang pelikulang I Am Not Big Bird na shot in Thailand. Si Liza naman, para sa Hollywood film na Lisa Frankenstein kasama si Cole Sprouse at Catherine Newton. Abala naman sa kanya-kanyang ganap. Blow by blow naman ang updates ng Lizken sa isa't isa. Halos the whole shoot naman, kahit sa Thailand kami, nagsasend naman ako ng pictures. Hanggang sa last day, pinapakita ko yung set, yung mga eksena. Super funny kasi she's super focused on what she's doing. Si Liza naman, sinama pa pala si Enrique sa filming ng Lisa Frankenstein para ipakilala sa tropa niya sa Hollywood. I flew with them, I spent time, nag-lunch kami sila Zelda, Cole Sprouse and everything. Oh, mababait naman po sila lahat. Hindi lang yan, may 7 projects pala na tinatrabaho sa Hollywood si Liza ngayon. At si Ken pa pala mismo ang tumutulong na mag-shoot ng mga audition tape ni Liza para sa ilan pang Hollywood A-list projects. We created this thing, diba? So, siya naman, she does really a lot of self-tapes for a lot of films. Ang dami niyang auditions for crazy projects like Aliens, one with George Clooney for Netflix. Ako pa yung tumutulong sa kanya for some self-tapes. Yeah, but you know, it's also a waiting game kasi there. Nasa magkaibang panig man ang mundo ngayon, pipilitin daw ng Lizken na magkita para sa Valentine's. But she'll be back on the 13th for an event for her endorsement, and then sabi, if sana matapos maaga, makakadaan siya sa premiere night. But she has to leave right away back for the US again. Ang masasabi lang ni Enrique sa kanilang long-distance relationship ngayon. Well, it's tough, man, but you know, love is sacrifice talaga yan, and you know, if you know you have to do something to better yourself for the future. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Nakamute na sa TikTok ang mga video na gamit ang kanta ni Taylor Swift at iba pang global artists. Tinanggal na kasi ng music label na Universal Music Group o UMG sa TikTok ang mga kanta ng artist nito, katulad ni Taylor Swift, Drake at Ariana Grande. Nag-expire na kasi noong January 31 ang kontrata ng TikTok at UMG at hindi sila nagkasundo sa panibagong kontrata para sa royalties o bayad sa paggamit sa music ng UMG artists. Sabi ng UMG, bumubuo ang TikTok ng music-based business nang hindi binabayaran ng tama ang halaga ng paggamit o nagagamit na music sa app. Bumuelta naman ang TikTok. Mali ang kwento ng UMG at ang UMG raw ang pumiling lumayo sa TikTok. Dagdag pa ng TikTok, may mga kasunduan silang nabuo sa pagitan ng music labels at publishers kung saan nauuna ang kapakanan ng artists. At yan ang showbiz news ngayong Biyernes. Ako si Jania Lipon. See you sa Monday, mga kapatid. Para naman sa ating papaong Pampa-Good Night, pati pala pagdighay, pang-Guinness na rin. O, isang babae sa Amerika ang may hawak ng pinakamalakas na pagdighay. Kaya. Yan si Kim. Ang pagdighay niya umabot ng 109 decibels, katumbas ng wang-wang ng ambulansya. Pati palang, bata pa lang daw si Kim, napansin ng kanyang mga magulang ang malakas ng dighay. Lalaki naman ang nakasungkit ng pinakamalayong pag-stretch ng eyeball. World record holder si Sydney mula Brazil. Ang eyeball niya kayang lumuwa ng hanggang 17 inches. Yung Guinness Revolution, lahat na lang sinusukat.
Sino ang tsatsaga magsukat ng decibels ng ticket? Apparently sila. Sing lakas ng wangwang ng ambulansya. Oo nga. Bawal ang wangwang. Pero pwedeng dumigay ng malakas. Okay, sige. Biyernes po. Yan po ang 45 minuto pag-imayos malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako lang po si Ed Lingao. Hanggang sa Lunes mga kapatid. Bawal ang dighay. Magandang gabi.